May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit-man siya. At di masakit sa kamay. Isang labanan yan. Hello, pahinga! Hello, pride for you. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful! How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Normal na sa isang magkopol o magkasintahan ang makaramdam ng selos na nagiging dahilan pa nga ng mga hiwalayan. Karaniwang dahilan niyan ay kung may third party o kung may ibang taong involved sa inyong relasyon. Selos din sa mga material na bagay, minsan ay sa kaibigan at iba pa. Pero paano naman kung ang pinagseselosan ay patungkol sa past relationship ng iyong partner? Nako, mahirap yan dahil ito raw ang tinatawag na retroactive jealousy o ang pagsiselo sa mga naging past relationship ng iyong partner. Ayon kay Emily Cook, isang family therapist, ilan sa mga senyales na ikaw ay nakararanas nito ay ang pagkakaroon ng insecurities o ang pagkukumpara mo ng iyong sarili sa mga nating naging nobyo o nobya ng iyong partner. Isa pa ay ang pagkakaroon ng matinding interes, palaging pangungulit at pagtatanong para lang malaman mo ang background ng exes ng iyong kasintahan. Kaya naman narito ang ilang mga payo ni Patrick Chitham, isang clinical psychologist, kung paano nga ba may iwasan ang pagkakaroon ng retroactive jealousy. Una, dapat matutuhan at tanggapin ang ating mga sarili at isipin kung ang mga sasabihin at iisipin mo ba ay makatutulong o makabubuti ba ng inyong relasyon. Pangalawa, ugaliing ilagay rin natin ang ating mga posisyon sa iba. Kung gaano mo kagustong maging successful ang inyong relasyon, isipin mo na gayon din ang kagustuhan ng iyong partner, kaya't wag laging pangunahan ng mga bagay na wala tayong kontrol. Panghuli at ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagkakaroon ng bukas na komunikasyon sa inyong magpartner. Ika nga nila,
Communication is the key, kaya't ang pagkakaroon ng bukas na komunikasyon at pag-intindi sa isa't isa ang pinakamabisang paraan upang maiwasan ang pagkakaroon nito, lalo na sa mga nakaraan na tapos na. Kaya move forward and go for the better para tumibay ang inyong relasyon. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Nagiging car-centric sila because they're not yet, kumbaga, satisfied with our mass public transport system. Of course, lahat naman ng ginawa, kailangan mo munang daanan yung sakripisyo. Nung nagpatupad pa ang MMDA, walang nagreklamo. Maayos. Actually, nadamay lang kami sa NCAP issue na yan because ever since naman ang MMDA standalone, kapag ang taong bayan ay ma-satisfied at ma-feel yung convenience ng mass public transport, mas kukunti ang magdadala ng sasakyan. Favorite Beshies tuwing Sunday morning. Samot-saring usapan. Anything from A to Z. Sagot na yan ng Diyosa ng Bayan. Diyosa Cruzat at ng nag-iisa hiyas ng radyo. Wina Pearl Hesoro sa Huntahan. Huntahan. Happy Sunday, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, Pilipinas. Huling linggo sa buwan ng Mayo, May 31, 2026. Last episode ngayong May ng inyong favorite Sunday morning habit. Ito po ang Huntahan with your favorite Beshies. Ako po si Diyosa Cruzat. At ito naman po si Wina Pearl Hesoro. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Alam mo, kanina pa ako na anuhan sa yung mata ko. Yung mata ko, ano na siya sa ilaw natin. Pero So, laban lang. dapat pala nag-shades ka. Nag-shades! Kunwari mataas ang araw dito sa loob ng mataas ang booth. sikat ng araw. Pero ano naman ang feeling natin na itong 31 days ng May ay finally last day na ngayong araw. Sipin mo yon, matatapos Oo. pala ang buwan ng Mayo. Akala ko hindi na siya matatapos. Uy, grabe ka. Medyo mabilis naman siya for me. Mabilis siya for you. Yung binabangin namin kanina ni partner Ednielas, parang matagal ang buwan ng Mayo. Sa akin medyo siyang mabilis. Ang daming Ang daming kaganapan. mabilis siya pero siksik. Siksik, liglig, umaapaw ang mga nangyayari. Kaya kung kayo po ay madaming mga pinagdaanan ngayong buwan ng Mayo, ay malalampasan nyo din yan. At for sure, marami sa ating mga kababayan ang daming tumakbo sa isipan ngayong Mayo. Hindi namang sariling problema sa pamilya, kundi parang problema na ng bansa. Problema na ng lahat. Problema ng isa, problema ko na rin. Oo, alam mo yun, yung mga nangyayari sa Kongreso, sa Senado, pamahalaan, ay parang nasa talampakan lamang ng mga nangyayari sa ating mga kanya-kanyang buhay. Alam naman natin, lahat tayo may pinagdadaanan. May mga kautangan na kailangang bayaran. Aray ko. May mga deadline, may mga cut-off. Ako 31 ngayon, Beshi. Oy, tapos na ako. Hindi ikaw. Ay, hindi ba ako yan? Ay, nako. Kung hindi ikaw, I'm sure madami sa ating mga kababayan dyan ang merong mga babayarin ngayong araw. Alam mo yun, bago pa man pumasok ang buwan ng Hunyo, matatapos ang May na kailangan meron silang bayaran. Kasi lalo pat at 31, yung iba ay sumahod na nung Biyernes. At siguro yung iba naman ay sasahod ngayon. Meron ba ngayon? Yung iba bukas pa. Bukas, kasi nga Sunday. Ipit, oo.
Yes, Yan, swerte ha? yung mga last week. Ang kamalasan ng mga last week, mabilis maubos. Oo. Kasi, Ako, pareho ko. natamasa na. Siguro nag-shopping ka na nung Hoy, Saturday. hindi ako nag-shopping ha. May pinaglaanan ako sa pera ko ngayon. Alam mo yan. Okay yan. May request ang mga pamangkin. May request sa mga pamangkin. Uy, pero alam naman natin yung iba kapag mga ganito, I'm sure kahapon, nadeklara na ng Pag-asa itong habagat season. Yung iba parang napapakamot ulo na lang, naku, tag-ulan na naman. Official na. Ano ba ang mga sakit sa ulo ng mga Pilipino kapag tag-ulan? Mamaya later on, mapag-uusapan natin yan. Beshi, alam mo naman tayo, bago tayo mag-usap-usap, maguntahan about back to school kasi June 8 na yan, di ba? Pag-usapan naman natin, ano ba yung mga bagay-bagay, yung mga pangyayari tuwing tag-ulan na talaga namang tayo mga Pinoy ay relate na relate. Nako, I'm sure madami kayo mga kwentong ulan dyan. Parang ang salap tuloy, maligo sa ulan. Napapaligo ka kagabi. Hindi, mahina naman eh. Medyo lang, mahina. umuulang Pero bon hindi lang. ko nire-request na lumakas ang ulan ha. Hindi ko nire-request. Pero yung ganoong ambon, yung ganong patak ng ulan ay hindi pa dun sa kasarapan Hindi yun ng yung pangligo, yun yung tipo ng magkakasakit ka, di ba? Alam mo naman yung mga friend natin siya na fan ng movie na Parasite. Alam mo ba yan? Parang na... Yung pamilya parang sila ay nakatira sa parang basement or something ba yun? Tapos parang umuulan. Doon mo makikita talaga yung parang difference ng yung mga mayayaman. Kapag umuulan sa kanila talagang blessing, hinihiling pa nila. Sa atin, yung mga kababayan natin kapag umuulan, medyo parang mapapakamot ulo ka kasi baha ang dyan. Yung parang protagonist sila, yung parang empleyado nung mayaman. Tapos narinig nila, na overheard nila sa phone na parang, uy, mukhang uulan, maganda. Swerte, di nila alam kapag umuulan, yung kanilang mga trabahante binabaha. Kaya ayun, award-winning yan, movie yan. Sige nga, mapanood ko nga yun. Panoorin mo later on. Uy, pero kaya nang nabanggit ko, pag-uusapan natin kung ano ba yung mga bagay-bagay o yung mga situation na tayo mga Pinoy lang ang nakaka-relate tuwing tag-ulan. Uy, ang sarap humigop ng sabaw pag tag-ulan. Ay, nako. Kung meron kayong mga moments sa inyong mga buhay na inyo naaalala tuwing pumapatak na naman ang ulan, i-comment nyo po yan. Live tayo sa DZRH News Television sa YouTube. Gayun din sa ating Facebook via DZRH News. Meron din tayong text line. Opo, ang aming pong text line na 0919-2826-485. Ulitin ko lang po ang aming text line na 0919-2826-485. Mag-text po kayo dyan ha. Ano po ba yung mga ginagawa nyo tuwing tag-ulan? At baka meron kayong gustong batiin ngayong Sunday morning. Oo, na naaalala ninyo tuwing tag-ulan. Ano mga naaalala nyo? So, iwas umesenti. Alam mo yun, gumagawa ng music video. Pero, bago sa ating topic, Beshi, puntahan muna natin ang mga pinakahuling balita na ating tinutukan dito sa DZRH. Una sa ating balita, opisyal nang idineklara ng DOST Pag-asa ang pagsisimula ng habagat season. Ayon sa Weather Bureau, ang deklarasyon ay batay sa pag-iral ng Southwest Monsoon o habagat sa kanlurang bahagi ng Pilipinas at pagbuo ng isang tropical cyclone sa Philippine Sea. Isa sa mga senyales ng nalalapit na panahon ng tag-ulan, kaya asahan ang paminsan-minsan hanggang sa madalas na pag-ulan, lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa. Gayunpaman, maaari pa rin ang monsoon breaks o pansamantalang paghina ng habagat kung saan mababawasan o mawawala ang pag-ulan sa loob ng ilang araw o linggo. Samantala, makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan ang malaking bahagi ng ating bansa dahil sa trough o buntot ng bagyong Domeng at habagat. Ayon sa Pag-asa, huling namata ng Typhoon Domeng sa layong 670 kilometers east of Basco, Batanes. Taglay po ng bagyo ang lakas ng hangin na 120 kilometers per hour malapit sa sentro
Pagbugso nga abot sa 150 kilometers per hour at kumikilos sa pahilaga-hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa ngayon, wala namang nakataas na tropical cyclone wind signal sa ating bansa. Pero ayon sa Pag-asa, nagdudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa bansa ang trough umbuntot ng bagyo at habagat. Kabilang po sa makakaranas nito ang Central Luzon, Cagayan, Isabela, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula at Barma. Sa forecast po ng Pag-asa, inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Domeng bukas ng hapon. Sa iba pang mga balita, tinawag na peke ni Pangulong Bongbong Marcos ang nangyaring putukan sa Senado noong Mayo 13. Sabi ng Presidente, bahagi ito ng horror ng mataas na kapulungan ng Kongreso na nasubaybayan niya umano. Inihambing pa ni Pangulong Bongbong Marcos ang kasalukuyang Senado sa panahon niya noong nagsilbi siyang senador sa kasagsagan ng 15th at 16th Congress. Samantala, kung opinyon lang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tatanungin, ayaw niyang matuloy ang teleconference vote sa Senado. Ayon kay Pangulong Marcos, walang matinong rason para payagan ang mungkahing pakikinabangan lamang umano ng gaya ni Senator Bato na tinawag niyang pugante. Palagay umano ng Presidente, hindi dapat makaboto si De La Rosa nang hindi dumadating ng pisikal sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Ginawa po ni Marcos ang pahayag kasabay ng komento na umano'y horror ng Senado ngayon. Umaasa umano si Pangulong Marcos na maayos ng mga senador ang kanilang gusot na nauwi sa personalan at sabi ng Presidente, fake na shooting incident. Ipinagtanggol ni Senate President Alan Peter Cayetano ang hakbang ng mayorya na amyendahan ang rules ng Senado. Kasunod dito ng walkout ng minority dahil sa tangka ng majority na payagan ng online voting sa sesyon ng mataas na kapulungan. Sa isang video, iginiit ni Cayetano na walang railroading sa rules ng Senado. Sa halip, mas makapangyarihan umano ang plenaryo o majority rule kaysa sa mga komite. Inakusahan ni Cayetano ang oposisyon na layon umanong i-destabilize ang Senado sa pamamagitan ng paglikha ng duda o pressure sa 13 bahagi ng majority. Samantala, good news naman para sa ating mga motorista dahil namamuro ang malaking tapyas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na araw. Batay sa taya ng industry sources, naglalaro ng 7 pesos and 50 centavos hanggang 8 pesos and 50 centavos ang kada litro ang maaaring rollback sa diesel, habang 4 pesos hanggang 5 pesos naman sa gasolina. Batay ito sa Mean of Platts Singapore foreign exchange rates at shipment cost sa nagdaang linggo. Bukas po, araw ng Lunes, malalaman ang pinal na oil price adjustment nakatakdang i-anunsyo ng Department of Energy. At yan na po mga pinakahuling balita na ating tinutukan dito sa DZRH. Sa ating pagbabalik, as promised, pag-uusapan natin yung mga bagay, yung mga moment, yung mga sitwasyon na tayong mga Pinoy lamang ang makaka-relate tuwing tag-ulan. Mamaya yan sa ating pagbabalik kay Pilipinas ang ating oras, 10:20 ng umaga. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white roses. White Rose Papaya, wow, white roses. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala
Amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan! Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue! ACS! Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon! Bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm! Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm! Charm Fabcon. ACS! Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS! Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Deezer HD, match of entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. TNVS. Trending and Vara Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa.
Tayo po ay nagbabalik dito sa Kuntahan Live sa DZRH Radio at DZRH TV at sa madaming, di ko na mabilang na cable channels. Okay. Okay naman, sobrang daming cable channels. Hoy, kung kayo kakatune in lamang sa ating programa, pag-uusapan po natin hanggang alas 11. Ito pong mga bagay-bagay na at mga sitwasyon na mga Pinoy lang ang nakaka-relate tuwing tag-ulan. Ano ba pumapasok sa isipan nyo kapag tag-ulan? Ikaw, Beshi? Ako nga, Beshi, kanina binabagay ko sa'yo, masarap nga humigop ng sabaw. Okay. Tapos, champurado. Champura ay, oo. Pero alam mo, Ano? never ko pang natatry yung champurado na may parang tuyo sa ibabaw. Ay, kami kasi, di ba, sa Bicol, maraming toyo. So natikman mo yun. Ako hindi pa. Gusto ko lagi yung parang umaapaw na may evap na, may powdered milk pa. Ay, nako. Hoy, pero kapag umuulan, ang sakit sa ulo ng mga Pinoy ay baha, ano pa ba? Mga tumutulong kisame. Ano pa ba? Payong, yan. Nakabili ba ng payong? Naku, pasukan na po sa June 8. Dapat, kasama sa checklist natin yan, mga nanay, mga misis, payong For sure po. naman, Beshi, kasama ata yan para sa ating mga nanay, di ba? Oo, kapote sa mga bagets. Oh, hindi ka nga nagkakapote, sabi mo noon. Okay, noon yun. Ngayon meron na. Ngayon? Oo, para kapag sasakay ako ng ride railing. Ride railing? Iba na ang handa. Alam mo Okay, yun. sige. Kahit saan ka pa, di ba, kapag nakatira, minsan kalaban natin yung mga pagbaha. Tapos, di ba, iba't ibang problem tayo kapag tag-ulan. Iba ang problem ng nanay, iba ang problem ng estudyante, iba ang problem ng mga working people, iba ang problem ng mga negosyante. Sige, go ahead. Kasi nga, Beshi, sasabihin ko sana, alam mo ba, isa pang problema pag ganitong tag-ulan, brown out. Ayan. Pag kami mga natutumbang poste, o kaya kung ano-ano man, di ba? Yan mga problema. Pero sa amin, parang hindi naman namin problem ang brown at pagtag-ulan. Maliban na kapag yung sobrang lakas ng bagyo, ay parang pinakang tumatak talaga sa akin ng bagyong Glenda. Talagang yung Lucena City, parang walang kuryente. Hindi ko malaman, hindi ko matandaan kung gaano katagal, pero sa sobrang tagal ng walang kuryente, pumunta kami ng mall para mag-charge. At buti nga kayo, Beshi, ganun eh. Oo. Alam mo, Beshi, sa Sorsogon, lalo, hindi lang ata sa Sorsogon, yung binabanggit ba ni Sister El nung nakaraan pa, maging sa Albay, hindi man tag-ulan, yung kuryente, pawala-wala. Uy, bakit ganon? Hello po, good morning po, Soreko, Aleko. Ayan, yung mga echo-echo na yan. Yung mga echo-echo na yan. Magandang umaga po. Noon pa man, Beshi, andun pa lang ako sa Bicol. Problema na talaga Pero yan. hindi naman kayo damay dyan. Paano? Yung binabanggit ni Sister L. Hindi, magkaiba kami. Pero pareho ang sitwasyon na nararanasan namin, Beshi. Pawala-wala talagang kuryente. Kumbaga sabi nga nila, para na daw Christmas. Yung dahil sa Christmas lights. Yung pawala-walang kuryente na yan, nag-minus ba yung kanilang bill o talagang may bill pa din? Yun ang tanong. Siyempre, may bill pa rin, Beshi. Pero, at yun nga binabanggit din na dahil dyan sa kuryente na yan na pawala-wala, madaming appliances na nasisira. yan ang kalaban din. Minsan yung mga pawala-wala na ganyan, yun din yung mga nagkokos ng sunog. Kasi hindi alam ng mga kababayan natin, kailangan palang patayin yung appliances nila kasi pawala-wala. Di naman nila alam kung kailan mawawala, wala atang abiso. Biglaan na lang. O paano ngayon? Papasok na tayo. Nakapasok na tayo sa panahon ng tag-ulan. Naku po. Sana prepared, sana ready sila sa mga pwedeng mangyari. Kasi syempre, hindi natin na inaasahan, wala nga talagang abiso pagka ganito ang halimbawa, sobrang ulan, hindi naman natin alam kung anong pwedeng mangyari sa mga poste, mga ganon, di ba? Malakas pasok ng current kaya mabilis ikot ng metro. Ayun, kalaban. Kaya siguro. Technique. Ay nako. Una sa ating good morning sa mga eko-eko. Una sa ating listahan, yung mga payong na nawawala. Alam mo yung mga, ito kasi pag-usapan natin ay yung mga struggle, hindi yung mga kinikrave natin. Sige, struggle Kakaiba muna. to. Mga kaiba ito. Okay, go.
Yung mga Pinoy na nakaka-release, siguro kasi sa ibang bansa, ayoko i-compare, pero parang syempre napaka disiplinado, tapos parang parang mga Girl Scout ata lahat sila sa ibang bansa. Uy, Girl Scout ako, Beshi, ha? Okay. Girl Scout po ako. Never ka nawala ng payong. Oo naman, tanongin mo pa nanay ko. Okay Cheris. po. Nanay Gina, totoo po. Alam mo, isa sa mga bagay na Pinoy na nakaka-relate tuwing tag-ulan, yung mga nawawalang payong. Hindi po Tupperware, ha? Pinababanggitin ko kanina, parang Tupperware lang yan eh. Papagalitan ka ng nanay mo na pagka uwi mo, wala kang dalang payong o yung Tupperware na pinabaon sa'yo, diba? Nako, iba yan. Yung mga Tupperware na yan, hindi naman seasonal yan. Ilagi yan. Itong payong, tuwing tag-ulan. Pinakamalaking misteryo sa Pilipinas ang mga nawawalang payong sa bagay na pupunta yung mga yan. Bakit naman kapag tag-init, ay kumpleto ang payong. Minsan ayaw nga magpayong kapag tag-init. Ako kasi parang ayoko magpayong. Ako din, Beshi. Para sa akin, ang purpose ng payong ko ay for ulan. Ako din. Kaya kapag may init, shades lang or sombrero. Oo, jacket. Okay nang manugnog. Okay na yan. Pero pag tag-ulan, misteryong bumabalot, gabi yung misteryo. Saan na ba napunta ang payong? Baka naiwan sa jeep. Minsan may payong kapag alis ng bahay mo, pero pag balik uwi mo, wala na. Nalimutan mo may dala ka palang payong. Uy, alam mo, Beshi, naranasan ko yan dati sa mall. Pagpasok mo ng mall, siguro, maliit lang naman siyang mall. Pagpasok mo doon, may lalagyan sila ng payong sa labas. Oh, ayan. Ay ako ng ganyan. Yung ganon. Tapos, Beshi, pag labas ko, uuwi na ako, wala na doon yung payong ko. Ibang payong na ang mga andon. Siguro, nagkapalit-palit na. Yung mga ganon ba? Kaya minsan talaga kapag kapag rainy season, hindi din ako nagpapayong kapag kaya naman eh. Kasi nga, yung mga nawawalang payong, ano nakakatakot na yan. Ipasolve nga natin yan. Baka maging fugitive injustice din ang payong. Nasaan na ba ang payong? Diba? Okay, go ahead, Beshi. Ano pa yung mga relatable? Nawala ang 2. Nasa likod kasi ang 2. Ay, nasa likod ang 2, di ba? Ang pangalawa natin na Beshi, yung pagtitingin sa langit bago umalis. Ay, oo. Parang hindi tayo nakikinig sa radyo, hindi tayo tumitingin sa pag-asa. Yung langit tinitingnan natin. Yung ibang bansa nga, Beshi, meron silang tinitingnan na weather app. Pero nga tayo mga Pinoy, paglalabas ka, titingin ka muna sa taas. Anuin mo, ulan ba? Hindi, mga ganon. Kapag ka medyo madilim ang ulap, ang sasabihin mo ay, parang uulan nga. Pero kapag medyo maliwanag naman, mukhang hindi naman uulan. At Pinoy talaga. Diba? At minsan kahit nagsabi na ang weather forecast ngayon na uulan, iba pa rin ang tiwala natin sa tinitingnan nating ulap sa taas. Yung mga ganun ba, Beshi? Pero aminin ho natin, ilang beses na rin tayong napahiya. Na fake news tayo sa iniisip natin. Kasi nga akala natin uulan or hindi uulan, pero yung pala kabaliktaran naman ang nangyayari. Yan. Kaya pero alam mo kasi, lagi tayo mga Pinoy kasi lagi tayong sinasabi natin, maniwala tayo sa ating gut feeling. Trust your instincts. Which is, tumatama naman most of the time. Kaya nasanay siguro tayo. Kaya kung lalabas kayo mamaya, magbasa na kayo sa pag-asa. Huwag tumingin sa langit. Uy, pero sabi po ng pag-asa, makakaranas na po ang malaking bahagi ng bansa ng kalat-kalat na pag-ulan. So, be prepared na lang. Magdala na kayo ng payong para naman mamaya, pagka bumuhos ang ulan, mapapasabi kayo ng buti na lang, nagdala ako ng payong. Ayan. Alam mo, para hindi mawala ang payong, lagyan nung parang di ba yung ang mga payong lahat naman ata ng payong meron ng parang sinusuksok sa kamay, di ba? Oo. Tapos lagyan ang pangalan niya. Ako nga, Beshi, minsan gusto kong lagyan nung parang bell. Okay. Para in case naman may kumuha sa kanya, tutunog siya. Alam mo na, mapapaligon ka talaga, Uy, payong ko yun ba't kinukuha mo? Ganon. Ice cream lang yung payong. Isa din sa mga relatable na mga pangyayari sa buhay ng mga Pinoy tuwing tag-ulan. Basang medyas. Ayan. Beshi, pagkabasa ang medyas ko nung high school, college ako, sobra na ang inis ko. Buong araw na yan, bad mood na ako pag ganyan. Oo, ikaw ba naman, basa ang tinatapakan mo. Diba? So, parang medyo uncomfy siya. Uncomfy talaga, tapos, diba, wala kang dalang extrang medyas. So, ang tawag nito, pipilitin mo na
na matapos ang araw na ganun yung suot mo. Tapos pag uwi mo sa bahay, iba na ang amoy, beshi. Daming relate dyan ng mga estudyante, Diba? panigurado. Kapag nabasa ang sapatos at medyo sa umaga kapag papasok, parang iba na ang pakiramdam talaga buong araw. Kahit naka-aircon pa yan, Diyos ko, iba ang lamig. Iba din ang baho. Kung estudyante ka noon, alam ko, naranasan mo yan kasi naranasan ko din yan. Kasi alam mo yung mga estudyante noon, hindi ko alam kung ako lang, talagang may Ano yun? butas ang sapatos. Yung swelas ba yun? Kasi napupudpud siya. Diba? Ay, oo, pagka sobrang tagal mo nang ginamit yung yung sapatos mo. Yes. Alam mo naman ang mga Mother Earth natin, kapag kaya pa, isuot mo yan. Oo, pag kaya pag i-glue, ipatahe, sige, go. Kaya isa naman sa mga tunay na Pinoy rainy season experiences ay ang basang medyas. At syempre, Beshi, ang pang-apat natin dyan, alaba. Ito, Aba. kahit umulan ata, umaraw man. Kahit hindi umulan. Meron ito, Beshi. Ay, ganun ba? Traffic, na parang may sariling powers, di ba? May isa pang bagay na hindi nawawala kapag umuulan na. Ito po ay ang traffic. At minsan, Beshi, alam mo, nakakatawa. Ano? Kahit konting ambon lang, parang triple agad ang haba ng biyahe. Yun ang binabanggit kanina na umulan, di ba, kagabi? Yes. Umulan kagabi, tapos ang MRT at LRT natin hanggang anong oras? Alas 10, alas 11 Ay, mga lang ganyan, yan. oo. Eh, syempre, ang ending ng ating mga kababayan, yung carousel, bus. Yung bus naman, dahil maulan nga, hindi naman masyadong bumiyahe kasi ulan. Kasi baha, tapos Konting traffic. baha kasi ng gutter deep na eh. Diba? Yung dating 20 minutes lang na biyahe natin, nagiging oras na, Beshi. Ito yung nakakainis eh. Malapit lang ang pupuntahan mo. Pero dahil sa sobrang traffic, inaabot ka ng ilang oras. Yan ang nakakainis minsan, Beshi. Lalo na dito sa Metro Manila. Yes. Diba? Kaya kapag rainy season, parang automatic nang may allowance tayo dapat sa ating oras. Kapag meron tayong pupuntahan na halimbawa, 20 minutes away. Sabi Yes. ng app, 20 minutes away itong pupuntahan mo. Aba, mag-set ka po ng kahit 1 hour para naman hindi kayo malate sa inyong appointment. Dapat lagi yan i-practice kahit hindi umuulan, di ba? Oo. Alam mo, alisin na natin ang pagiging atong Filipino time na to. Na oo, pagka ganito Oo. sasabihin na, ano naman, alas 7 yung start. Pero Filipino time naman yan. Siguro mag-start yan alas 8 o 7:30, ganun. Oo, nako, practicein na po natin yan para naman sa mga susunod na henerasyon na mga Pinoy ay hindi na mamana sa atin yan. Yan po ang first 4 ng mga relatable experiences, Pinoy experiences na nararanasan na. Tuwing panahon ng tag-ulan, mamaya ilista ninyo dyan kung ano ba yung mga naranasan na ninyo. Baka naman lahat ng 4 na yan, na-checkan nyo na. Nako. So far pa, Beshi, ikaw, ilang ka na? Payong nawawala, check. Ano nga yung tumitingin sa langit, check. Basang media, super check. Traffic, of course. So, Parang 4 out of 4 na tayo, na po ako. Beshi. Ikaw, Beshi. 4 out of 4 Same. din. Kayo ba, 4 out of 4 na ba kayo? Baka madagdagan pa yan later on. Huwag niyo po kaming iwanan, mamaya maglista pa tayo ng experiences ninyo. Dito lang po yan sa Kuntahan, Pilipinas ang ating oras. 10:39. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ang ating oras 10:43 at pinag-uusapan po natin dito sa puntahan yung mga bagay-bagay sitwasyon, mga moment na mga Pinoy lamang nakakarelate tuwing tag-ulan. Dito na tayo sa ating number 5 Pinoy Experience. Ito yun. Sigurado madaming mga Mother Earth ang makakarelate talaga dito. Uy, Beshi, bago yan, batiin ko muna, Beshi. Kasi, mother mo? Hindi. Nag-open kasi ako ng ating Facebook Live ngayon. Nakatutok, nakikinig, nanonood, lahat-lahat na. Lahat na. Ang aking teacher noong senior high, si Sir Christian Mendina. Hello, sir. Good morning po. Good morning po, Sir Chris. Sir, kamusta po si Wina nung senior high school? Uy, napakabait ko nung senior high school. Di ako naniniwala. Napakabait ko nung senior high. Ano ka ba? Kung ano ko nung asta mo ngayon, parang hindi ako naniniwala. Mabait ako nung senior high. Kita mo naman. Hindi. Sige na, number 5 na tayo, Beshi. Mabait po talaga yun si Wina Pearl. Ang banggit ng kanyang nanay lagi. Yes, lalo na pagtulog. Pero may ingay pagtulog po. Uy, umihilig. Number 5 na tayo. I'm sure makakarelate ang nanay ni Mina at ang nanay ko. Walang katapusang dilema ng paglalaba. Pag umuulan, maglalaba ba ako ngayon? Matutuyo pa ang sinampay. Alam mo, Besh, yung tanong ko, makakarelate kaya ang nanay ko dito? Mama Bakit? Gina, makakarelate ka ba dito? Ba't lagi ba nagpapalabas si Mother Earth mo? Laging palabas. Siyempre, kasi madami kayong tinututukan. Itindihin mo naman. Sige na. Pero yung mga nanay talaga natin, ito, pag tag-ulan, maglalaba ba? Pag naglaba ba, matutuyo ba? Baka mamaya, biglang bumungos ang ulan. Siguro makabalto nung tumitingin sa langit. Oo, di ba bago mag-start maglaba, titingin muna yan sa langit. Parang di naman madilim uulan. madilim ng onte.
Tapos yung pala mamayang hapon, mainit. Tapos alam mo, Beshi, yung nakakatawa dyan, yung nag-start ka na magkusot. Tapos maya-maya umambon. Tapos Ayan, ano mo, tapos? sabi ko na hindi ako maglalaba ngayon eh. Ganon-ganon. Ay, nakusot na. Paano yan? Wala Kapag na. binabad, babaho yan. Kaya naman, relate na relate ang mga Mother Earth natin dito sa ating number 5 experience. Walang katapusan dilema ng paglalaba. Naglalaba ba o hindi? Kapag naglaba, biglang uulan. Kapag hindi ka naglaba, biglang aaraw. Parang may sariling sense of humor. Parang kang niloloko. Joke time. Joke time ng panahon. At minsan, ilang araw nang nakasampay ang damit, pero parang hindi pa rin natutuyo. Dito yung parang namamaho talaga ang damit. Kulob na, amoy kulob na siya, amoy Beshi. kulob na siya. Kaya iba talaga ang saya kapag may isang buong araw na maaraw tuwing tag-ulan. Para ka nang ang mga Mother Earth natin nanalo na sa loto. Alam mo, Beshi, parang mas maganda pa para sa ating mga nanay na naglalaba. Yung meron silang dryer. Kasi di ba, Beshi, kahit pa paano pagka may dryer, onting paaraw mo na lang dyan. Okay na siya, pwede na. Yes. Kaya kailangan talaga natin yung mga ganyan. Pero may mga nanay talaga, ay, sa bagay, iba naman ang dryer sa washing machine. Kasi yung ibang mga nanay natin, ayaw talaga ng washing machine. Gusto yung traditional na paglalaba, di ba? Yun nga, babanggitin ko, Beshi. May mga nanay tayo dyan na ang gusto pa rin talaga nila, yung pure sikat ng araw, makakapagpatuyo sa kanilang nilabhan. Kasi iba daw talaga, lalo na sa mga probensya, di ba? Iba daw talaga pagkainit talaga ng ulo, sasabihin ko. Iba kasi dito sa Kamilaan, mausok. Maalikabok, ganon. Ang puti mo nagiging brown. Kaya kailangan talaga dito dryer. Alam mo, Beshi, one time umuwi ako ng Sorsogon. Tapos ang ginagawa ko pag ganyan, Beshi, dinadala ko ang mga puti kong damit. Ay, oo, alam ko yan. Diba? Dinadala ko siya kasi iba ang kusot. Ipapakusot pero ko hindi ulit ni doon. Mama Gina. Hindi ni Mama Gina. Ipapakusot ko ulit doon. Tapos sabi nung tita ko, sabi niya, ano ba tong damit mo? Parang brown na daw. Oo. Dirty white na daw yung damit kong puti. Ay, Wala tayong magagawa. Totoo yan, te. Alam mo naman ako, may mga puti. Diba? Mas madami akong black, pero meron akong mga puting White. damit. Eh, wala nang time. Ayun, mga brownish kasi lang. Lalo na pagka, Beshi, no? Pagka napansin ko siya, pagka pinapa-laundry natin, Totoo. laundry wash, mas nagda-dark yung kulay niya. Siguro dahil hinahalo natin siya sa may kulay. Oo, kasi nagtitipid tayo. Oo. Diba? Isipin, meron ka bang puting damit na 7 kilos? Isang sala. Pwede. Oo nga, di ba? Yung mga ganun. Dati, Beshi, nung masipag pa ako, sinatsagaan ko talaga yung puting damit ko, kinukusot ko Talagang yan. hindi kasama sa mga pinapalonry mo yung mga puti, Oo, di yung ba? puti. Kinukusot ko yan ako, sariling laba ko yan. Pero ngayon, Beshi, sa sobrang pagod. Gusto mo na lang magpahinga. Kahit magsuot ka na ng brownish na damit. Okay lang. Minsan nga hindi ko na sinusuot kasi nahihiya na ako kasi brownish na nga siya. Pero wala, sa susunod kong uwi, dadaling ko ulit yun. Ay nako, mapakamot naman yung tiyahin. Ito, alam ko, makaka-relate ka talaga dito sa kasunod nating experience. Ang ating susunod na experience ay ang comfort food season, di ba? Pero syempre, hindi naman puro abala ang dala ng ulan. May mga bagay din tayong inaabangan. Halimbawa na dyan pagka tag-ulan, yung champurado. Sopas, Beshi, hindi mawawala yan. At Beshi, kahit naman hindi umuulan, hindi nawawala ang mainit na kape. Ayan, kahit katanghaliang tapat, basta Pinoy. Nako. Ayun ba, syempre, Beshi, meron tayong mga kabeshi dyan, kahuntahan na favorite nila, gustong-gusto nilang kainin yung mami. Kapag tag-ulan. Oo, kapag tag-ulan. Parang kapag tag-ulan, uy, mami season. Yan yung mga pagkain pong binanggit namin, yan yung mga pagkain na kapag tag-ulan, feeling mo mas sumasarap siyang kainin. Uy, meron pang comfort food kapag may bagyo. Ice cream. Hindi. Instant noodles, di ba? Oo, instant noodles. Alam mo kapag bagyo, parang instant noodles with tuyo. Hindi po ako kumakain ng instant noodles. Okay. Tapos with matching tuyo. Oo. Kasi instant noodles mo, napakadaming itlog. Yung binasag na itlog, ha? Oo, para mismo. Oo, para medyo malapot-lapot yung instant noodles mo, di ba? With sardinas. Uy, diba? Alam mo, Beshi, ginagawa mo rin ba to yung instant noodles, nilalagyan mo pa ng kanin? Oo. Di ba? Sarap. Oo, di ba? Mamaya ka sa aking lunch. Mamaya ka lunch. Ito, isang experience na madaming nakaka-relate. Alam mo kapag tuwing tag-ulan, tuwing din yan, panahon ng mga katanungan sa mga Pinoy. Lalo na sa mga estudyante.
Meron na bang post si Mayor? Oo nga. Tawa ka. Tawa ako doon. Tapos magtatanong pa dyan yun. Bawa, gigising na yung anak. Tatanungin ng nanay. Ma, may pasok ba ako? Oo nga. Sabi, bubuksan ng TV, makikinig sa o kaya magbumukas ng radyo, kaya ngayon, magbumukas na ng Facebook. Kasi baka may announcement na si Mayor na malang pasok bukas. Ayan. Isa sa mga relatable experience ng mga Pinoy. Yung tanong na may pasok kaya bukas. Pero galit dito ang mga college students, te. Bakit naman? Kasi waterproof sila. Hindi sila kasama dito. Kasi nga minsan, elementary, secondary, hanggang senior high school. Tapos yung college. At minsan, Beshi, galit din yung mga private school. Ay, oo. Kasi syempre, di ba, yung mga municipalities natin, ang inaano or sakop lang naman din nila. Ang ina-announce lang nila yung sa public. Oo. Tapos parang minsan nasa discretion na ng public private school kung mag-ano din sila, walang pasok ganun. Di ba? Sigurado ako kahit yung mga empleyado, pero ngayon kasi may work from home na tayo scheme di ba? Kaya yung mga empleyado dyan na nagtatanong kung may pasok ba bukas, meron. Pero sa lalo bahay. na po kami, wala pong ganyan sa amin na, sir, umuulan. May pasok po ba tayo ngayon? Yan po ang bumuo sa ating mga Pinoy experiences ngayong episode natin na nakaka-relate tuwing tag-ulan. Baka meron mga comment dyan, medyo hindi ko ma-scroll up kasi. Wait lang, Besh. Ano yung pa lang? Ikaw sabi ni Ma'am Teresita Atienza, kapag umuulan, lagi ko naaalala yung anak daw niya na nasa Metro Manila. Baka abutin ang pagbaha ng mga kalsada kahit andalang sasakyan. Kahit may dalang sasakyan siguro ito. Minsan nga, na-traffic siya sa SLEX ng ilang oras. Wow! Sabi pa, Beshi, ni Ma'am Teresita Atienza, noong bata daw siya, wala pang washing machine, wala ding spinner na nagpipiga ng damita. Sa loob ng bahay, nagsasampay si nanay. Siya din, si Ma'am Teresita, dami niya experiences. Yung totoo, Ma'am Teresita, ilang taon ka na? Oo nga, Ma'am Teresita. Sabi niya, binibilhan daw siya noon ng nanay niya ng bagong payong at bakya or plastic sleepers na cute naman pag tag-ulan. Ito yung, syempre yung mga nanay natin, hindi lang mga payong ang binibili para sa kanilang mga bagets na estudyante. Yung iba, bumibili din ng sleepers. Yes. Sabi dito, Beshi, ni Sir Melvin Letrodo, maulan o tag-ulan, yung pong pag-inom at pag-inom at pagsabaw sa kanin ng tableya o chocolate at may ulam pong bulad o tuyo. Halos araw-araw naman po namin ginagawa yan noong bata pa siya. Diba, Sir Melvin, akala ko umiinom siya pag tag-ulan. Pero yung iba kasi, di ba, pero medyo masarap ang session, inuman session kapag umuulan. Ba't alam mo yan? Narinig ko lang, te. Alam mo naman sa mga kanto-kanto. Yes. Sabi ni Ma'am Teresita, favorite niya daw yung champurado at inihaw na tuyo. Yun ang hindi ko pa nararanasan. Sarap. Si Alvin Torres nakatutok sa atin sa Binyan, Laguna. Via Facebook, magandang umaga. Kamusta dyan sa Laguna? Tumingin ka nga sa langit. Makulimlim ba? Happy Sunday morning. Kanina pa ako, parang gusto ko na ulit matulog. Happy Sunday morning sa mga kababayan ko dyan sa Lucena City. Nakatutok sa atin via Facebook ang aking Mother Earth. Na ano kayang ulam namin ngayon dyan sa Lucena. Magandang umaga sa aking Mother Earth na si Vicky Cruzente. And of course sa aking Father Earth na nasa Makati na ngayon, si Rufy Di Hero. At ang aking mga kapatid na si Bobby, si Ate Joy, si Ate Apple na nasa Croatia, at sa aking mga pamangkin, kay Rap, kay Ellie, kay Arnie, at kay Atara. Happy Sunday morning. Batiin na rin natin, Beshi, si Sir Aaron Hervilla. Happy Sunday daw po sa lahat. Po. Watching from QB ng Sipit, Agusan del Norte. Babati daw ulit sa kanyang nanay na si Ma'am Telly Hervilla. At sa kanyang girlfriend na si Annalyn Duran na lagi nakatutok sa huntahan every Sunday. Oo, yan ata yung last time na nilutuan ng tinola. Parang tanda ko yun. Hello po, magandang umaga po Sir Aaron Hervilla at sa kanyang nanay, Ma'am Telly, at sa kanyang girlfriend na si Ma'am Annalyn Duran. Good morning. Good morning din po kay Sir Jay Morales sa watching from Santa Ana, Manila. Hello po, magandang umaga. At syempre, Beshi, batiin ko lang din ang aking nanay
kay Go Mama ahead. Gina and Papa Edwin. Hello po, good morning sa aking mga kapatid at pamangkin. Magandang umaga. Beshi, pwede mo ba akong patugtugan ng happy birthday? Baka siguro kay Kuya Het. Can you take it away? Happy birthday. Kuya Het, meron ka ba dyan? Parang wala akong bukas dito na Sige, magbati-bati muna tayo dito. Sabi dito ni Sir Casper, yung tatay niya daw, siya daw dati, yung tatay niya ay after magmedyas, balot daw muna ng plastik, yung mga paa namin, tapos Ay, sapatos na. Narinig ko nga yan. Wait lang, para meron akong happy birthday dito, te. Go. Parang pang matanda ito, te. Happy birthday, happy birthday, happy birthday sa'yo. Sana ay lumigaya ka sa araw na ito. Hey, happy birthday, happy birthday, happy birthday sa'yo. Happy birthday! Tatlo beshi ang babatiin ko ngayon. sige. Happy birthday sa aking pinsan na si Luis sa Margaret Crisaldo. Nag-birthday siya noong May 29. At syempre sa aking daddy, sa aking tito, si Tito Rodel, si daddy, mag-birthday naman siya sa June 3, 2026 sa Wednesday yan. Happy birthday! At syempre beshi, hindi ko makakalimutan mag-birthday ang aking tatay, Papa Edwin. Happy birthday! Advance happy birthday! Mahal ko po kayong lahat. Kung mahal nyo po si Vina, magpadala po kayo. Uy, walang ganon. Happy birthday po. Happy birthday. Ayun. Happy birthday, Luis, Daddy, Papa. Happy birthday. Ingat kayo dyan. More birthdays to come. At sa pamamagitan ng birthday greetings ni Mina Pearl. Tapos din natin ang programang ito. Maraming salamat, Kuya Het, sa iyong pa-birthday song. At dyan na po nagtatapos ang ating huntahan, ang inyong favorite Sunday morning habit. Nakasama ninyo sa kwentuhan ang inyong favorite Beshies. Ako po si Jossa Cruzat. Ito naman po si Mina Pearl Hesoro. Susunod na po ang Galing Mo Dok, Pilipinas ang ating oras. 10:57. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86